Pagputok ng araw noong October 24, 1944, kinuyog ng mga eroplano mula sa carrier ng US Navy ang formasyon ng mga barkong pandigma ng Imperial Japanese Navy. Bago pa natapos ang araw, nasa ilalim na ng dagat ang Musashi, ang dambuhalang Yamato-class battleship na siyang pinakamalaking barko di giyera sa kasaysayan. Paano humantong dito ang kapalaran ng pinakamakapangyarihang naval empire at ano ang epekto nito sa pagsisikap na pigilan ang paglusob ng United States upang patalsikin sa Pilipinas ang mga Hapones? Ito ang labanan sa Sibuyan Sea at ito ang ating pagpapatuloy ng kwento tungkol sa Battle of Leyte Gulf. Habang nagkumahog na makaalis sa kipot ng Palawan matapos ang submarine attack na nagpalubog sa kanyang flagship, determinado si Vice Admiral Takeo Kurita na ituloy ang misyon na huling pakipagtuos sa mga Amerikano sa Golpo ng Leyte. Mula sa destroyer na Kishinami, lumipat si Kurita sa sister ship ng Musashi, ang Yamato, upang dito magmando bilang pinuno ng Center Force. Tanga ni Kurita ang 2 super battleships, 3 battleship at 9 na mga heavy at light cruiser, maliban pa sa sandosenang mga destroyer. Sa kabilang dako, ipinagbunyi ng mga Amerikano ang tagumpay ng mga submarinong Darter at Dace laban sa mga puwersa ni Kurita. Pinakamasaya sa mga report ng kaganapan sa Palawan Passage ay si Admiral William Bull Halsey Jr. Kilalang agresibo at walang habas laban sa mga kaaway, matagal nang nangangati si Halsey na makasagupa sa isang malaking naval battle, ang IJN. Lalo pa at di siya nakasali nang maganap ang unang carrier versus carrier engagement sa Coral Sea noong 1942 dahil siya ay naatasang maghatid sa mga bombers na ginamit sa Doolittle Raid sa Tokyo. Isang kaso naman ng malubhang pantal sa balat ang nagpabagsak sa kanya sa isang hospital sa Hawaii nang sumabak ang kanyang bata na si Vice Admiral Raymond Spruance at tinalo ang IJN sa labanan sa Midway. Hindi rin siya nakasama sa labanan sa Philippine Sea pagkalipas ng 2 taon. Kaya gayon na lamang ang gigil ni Halsey sa tsansang makasagupa ang mga Hapones. Inutusan niya ang kanyang malaking puwersa na suyurin ang silangang bahagi ng Pilipinas upang hanapin ang mga kaaway. Tansya ni Halsey na posibleng susulpot ang IJN upang pigilan ang puwersa ni General Douglas MacArthur na makadaong sa Leyte. Marahil, magmula ito sa Singapore sa timog at aakyat upang tumbukin ang kanluran ng Pilipinas. Dahil nakahimpil sa silangan ang kanyang fleet, balak ni Halsey na lumiko pa kanluran sa makipot na katubigan ng San Bernardino na nasa pagitan ng Bicol at Samar. Kaya lang, may ibang balak ang superior ni Halsey, si Admiral Chester Nimitz. Pinaalalahanan ni Nimitz si Halsey na ang tanging misyon ng huli ay bantayan at kuberan ang US invasion fleet sa Leyte imbis na hanapin at tugisin ang mga IJN carrier. Binalaan din si Halsey ng commander ng US Pacific Fleet na huwag maglayag sa kipot ng San Bernardino kung walang otorisasyon. Dahil napornada ang kanyang balak, walang nagawa si Halsey kundi iutos sa kanyang mga task forces na bumalik sa Ulithi Atoll sa silangan kung saan naroon ang resupply at repair base ng US Pacific Fleet. Napagtanto niya na kailangan din ito ng kanyang mga pagod at hapo na puwersa dahil 10 buwan na itong lumalagari sa malawak na karagatan ng Pasipiko sa paghahanap sa mga kaaway. Noong October 22, inatasan niya ang Task Group 38.1 sa ilalim ni Vice Admiral John S. McCain na lumarga pa Ulithi. Pinaghanda din ni Halsey ang Task Group 38.4 ni Rear Admiral Ralph E. Davison na sumunod kinabukasan. Biglang nagbago ang lahat nang matanggap ni Halsey ang report mula sa Darter madaling araw ng October 23 tungkol sa hilera ng mga barko pati ang posibleng 3 higanting battleship. Kagyat na kinansila ni Halsey ang pag-alis sana ng flotilla ni Davison. Iniutos din niya na mag-refuel ang kanyang 3 task group at lumapit pa silangang baybayin ng Pilipinas para madaling liparin ng kanyang mga eroplano ang Sibuyan Sea sa kanluran. Gabi ng October 23, papunta na sa kanilang posisyon ang mga carrier force ni Halsey. Humimpil sa paligid ng Polillo Island ang Task Group 38.3 ni Rear Admiral Frederick
si Sherman. 224 kilometers sa timog silangan, pumosisyon naman ang Task Group 38.2 ni Rear Admiral Gerald F. Bogan kung saan kasama si Halsey sa San Bernardino Strait. Ang Task Group 38.4 ni Davison ay pumwesto sa timog na bahagi ng Leyte Gulf, mga 192 kilometers timog silangan mula Kinabugan. Bago ang Bukang Liwayway, mabilis na naghanda ang tatlong task group ni Halsey upang hanapin ang mga kalaban. Para masigurong maispatan ang Japanese force, ipinasuyod ni Halsey ang kabuuan ng kanlurang bahagi na papasok sa Pilipinas. Bawat task group ay inatasang maghanap sa distansyang 480 kilometers ng search arc kung saan hahatiin sa tag 10 degrees ang buong lawak ng arko. Susuklay sa bawat arc bilang search team ang isang Cortes Helldiver bomber na may dalawang Hellcat fighters na magsilbing escort. Ang bawat impormasyong masasagap ng mga search team ay ibabato sa backup ng mga fighters na siya namang magpupukol nito sa mga carriers. Sa kanyang flagship na Essex, sinukob ng agam-agam si Admiral Sherman habang nilulunsad ang kanyang mga fighter. Baka kasi manganganib ang kanyang air cover kung may kalaban dahil kinulang ng mga Hellcat. Gayunpaman, wala siyang nagawa kundi sumunod sa mando ni Halsey. Pagputok ng liwanag, nasa ere na ang kanyang mga abyon kasama ang mga search team ni Halsey. Isang malawak na bahagi ng himpapawid ng Pilipinas ang sinakop ng mga eroplano ng tatlong task group. Sa taas na 8,000 feet, naaaninag ng mga piloto ang asol na karagatan ng Visayas, Mindoro, Sibuyan at maging mga luok at golpo sa Central Philippines. Sumalubong sa mga airmen ang isang maliwalas na umaga. Maya-maya, tinitingnan nila ang mga mapa at iba pang navigational charts habang binamalas ang ganda ng Central Philippines mula sa himpapawid, habang hinahanap ang posibleng presensya ng mga kalaban. Bigla na lang tumunog ang radar blip ng cockpit ng isang SB-2C Helldiver mula carrier na Intrepid habang papalapit sa pulo ng Mindoro. Sinundan ng piloto ang pinanggalingan ng ping ng radar. Sa layong 16 na kilometro timog ng Mindoro, naispatan niya ang mga puting marka sa katubigan, palatandaan ng kadadaan lamang na mga malalaking sasakyan dagat. Sa sumunod na sandali, natansya ng piloto ang dahilan ng mga markang iyon sa dagat. 13 destroyers, 8 cruiser at 4 na mga battleship. 10 minuto makalipas ang alas 8, natanggap ng battleship na New Jersey kung saan nakasakay si Halsey ang mga report ng eroplano ng Intrepid. Isang piloto ng eroplano ng light carrier na Cabot ang nagbato ng kumpirmasyon na nakita nito ang isang formasyon ng malalaking mga barko. Muling pumukol ng report ang wing commander ng BF-18 bandang alas 8:12. 4 battleships, 8 heavy cruisers, and 13 destroyers course east of south of Mindoro. Speed 10 to 20 knots. No trains or transports. Ito na pala ang natira sa center force ni Kurita matapos maambush ng Darter at Days sa Palawan. Mahigit 24 oras ang nakalipas. Papaliko na ito sa kipot ng Tablas upang tumbukin ang lagusan sa pagitan ng Samar at Bicol. Ibibigay na sana ni Halsey ang order na umatake nang muli siyang nakatanggap ng isa pang report. Ito'y mula sa search team ng Enterprise na nakapwesto mga 320 kilometers sa timog sa Sulu Sea at timog kanluran ng isla ng Negros. 7 mga barko ang nakita ng Enterprise pilot, kabilang ang 2 battleship. Ito pala ang Southern Force ni Vice Admiral Soji Nishimura. Tinatahak nito ang direksyong Hilagang Silangan papunta sa Surigao Strait. Matapos makuha ang lahat ng mga report at makapagradyo ng karagdagang reinforcements mula sa iba pang mga search team, sinunggaban agad ng mga eroplano ng Enterprise ang target na Southern Force. Umakyat ang mga eroplano sa tayog na 12,000 feet, kaya di inabot ng mga tingga
mula sa mga nagliliyab na 14-inch battery ng Yamashiro at Fuso, ang dalawang battleship ni Nishimura. Sumisid ang mga Hellcat fighters habang tumitira ng kanilang 5-inch rocket sa altitude na 2,000 feet bago umakyat muli at inistrapping ang mga barko ng kalaban. Bumuntot naman ang mga Helldivers na bumulusok pababa sa anggulong 70 degrees, sabay pakawala ng kanilang mga 500-pounder na mga bomba. Iilan ang muntik tumama sa Yamashiro, ang flagship ni Nishimura, dahilan upang bahagyang nayupi ang kanang gilid nito. Dahil sa mga yupi, pinasok ng ilang toneladang tubig ang ilalim ng Yamashiro na nagpakiling sa barko pakanan. 2 crew ng flagship ang nasawi nang tamaan sa rocket fire at strafing run ng mga Hellcat ang hugis pagoda na stopper structure nito. 2 bomba ang bumagsak sa Fuso na lumikha ng matinding sunog na tumupok sa 2 float plane na nakamontar pa sa kanilang catapult. Akala ng marami na ito na ang katapusan ng Fuso, ngunit masinop at masigasig ang mga crew nito na pagkumpuni sa kanya, makabalik agad ito sa formasyon. Nadaplisan din ng 500-pounder na bomba ang destroyer na Shigure at 5 crew ang binawian ng buhay. Sa kabila ng mabangis ngunit sandaling pag-atake ng US Navy warplanes, dinatinag si Nishimura. Ayon sa kanyang mga kasamang opisyal, kalmado lang ang admiral habang nasa bridge ng Yamashiro. Ang katangian niyang ito ay lubos na hinangaan ng kanyang mga tauhan. Naunahan man ang kanyang mga barko pero walang umatras at tumuloy sa pagbiyahe ang Southern Force nang umalis na ang mga eroplanong pumatakti sa convoy. Dahil para kay Halsey ay maliit lang ang Southern Force at kaya na ng puwersa ni Admiral Thomas Kinkaid ng 7th Fleet, personal na ibinaling nito ang atensyon sa Center Force. Ito na ang kanyang inaasam-asam na sagupaan laban sa mga Hapones. Kaya di na siya nagpaalam sa TG-38 commander na si Admiral Mark Mitcher ng personal na tawagan sa radyo at utusan si Bogan. Strike, repeat. Strike, good luck. Nang matanggap ni Admiral Sherman ang utos ni Halsey at inihanda ang mga carrier upang maglunsad ng strike, bigla na lamang rumihistro sa mga radar screens ang 3 pormasyon ng hanggang 60 mga papalapit na eroplano, bawat isa galing sa kanluran at timog kanluran. Nangyari na nga ang kanyang pinangangambahan na baka kulangin ng fighter support. Maaari niyang ilunsad ang strike laban sa Center Force alinsunod sa utos ni Halsey, o kaya ay iantala ito upang may iwang Hellcats na depensa ang kanyang mga carrier. Wala siyang magawa kundi ipagpaliban muna ang airstrike at harapin ang paparating na mga eroplano ng kalaban. Ang mga nakitang eroplano ng mga radar operator ni Sherman ay ang mga land-based aircraft galing Luzon na kailangan at inasahan sana na air cover ni Kurita. Isa pang grupo na kinabibilangan ng 76 na mga eroplano mula sa isang Japanese carrier na galing sa Hilaga ang paparating sa kinaroroonan ng task group ni Sherman. Mabilis na pinalipad ni Sherman ang kanyang mga Hellcat para maglunsad ng combat air patrol. Kasabay nito, tinumbok ng kanyang mga carrier ang mga kaulapan ng Subasco at mabilis na nagtago upang di matunton ng mga Japanese planes. Unang tinamaan ng Japanese air assault ang Princeton. 65 mga fighters at 15 mga bomber ang kumuyog sa US light carrier. Kahit dihado sa dami, pinamalas ng mga US pilot ang kanilang galing at tapang, lalo't marami sa kanila ay veterano sa Marianas Torquay Shoot, ang panalo ng US sa air war sa Philippine Sea ilang buwan na ang nakalipas. Kabilang sa mga responding piloto ay mula sa Essex na si Commander David McCampbell, isang veterano sa Marianas. Kasama ang kanyang wingman na si Ensign Roy Crushing, nakasalubong nila ang di bababa sa 40 na mga torpedo bombers, dive bombers at fighters. Sumunod sa kanila ang 6 pang mga eroplano mula sa Essex. Mabilis siyang rumadyo sa Combat Information Center ng Essex at humingi ng abiso.
Sinagot siya ng fighter director officer na si John Connolly. Well, use your best judgment. Pinili ni na Campbell ang lumusob. Nagmaniobra sila sa tinatawag na running rendezvous habang sinasalubong ang mga kalaban. Bigla na lamang nagbago ang formasyon ng mga Japanese planes at nagmaniobra sa tinatawag na Loveberry Circle, isang tradisyonal na defensive maneuver kung saan ginagwardyahan ng bawat eroplano ang nasa unahan. Dahil di agad nakabanat, hinintay ni na Campbell na mabiyak ang Loveberry at matsyempohan ang isang eroplano ng kaaway na nasa labas ng sirkulo. Lumipas pa ang isang oras bago nakahanap ng target si na Campbell ng isang eroplano ang humiwalay sa bilog at agad itong inupakan. Sa huli, nabuwag ang Loveberry at dumami ang target ng mga piloto ng Essex nang sinubukang tumakas pakanluran ang mga Hapones. Tumigil lang sa panunugla sila Campbell nang maubusan sila ng gasolina at mga bala. Nang lumapag sila sa Essex, nakita sa gun camera ni Campbell na nakatama siya ng 9 na mga eroplano ng kalaban, pinakamarami ng kill sa buong araw para sa isang US pilot. Ang 7 Hellcat mula Essex na kasama niya ay nakapagbagsak ng 200 eroplano. Sa kanyang tagumpay, pinarangalan si Campbell ng Medal of Honor. Ngunit buong umaga lumusob ang daan-daang mga eroplano mula sa mga dating US air bases na sinakop ng mga Hapones sa baybandang Luzon. Tila ibinuhos lahat ng Imperial Japan ang kanyang air power upang bayuhin ang mga US carriers ni Sherman dahil kumuha pa ng reinforcement galing mga base nito sa China at Taiwan. Parang walang ideya ang mga Hapones na may 2 pang mga task group sa paligid ng Visayas maliban kay Sherman. Kaya nang humingi si Kurita ng karagdagang air cover pagpasok ng kanyang center force sa Sibuyan, walang ibinigay si Admiral Soy Motoyoda, ang hepe ng IJN Combined Fleet. Dahil sa dami ng mga sumasalakay na eroplano ng IJN, nangamba si Sherman baka di ito kayanin ng CAP ng kanyang mga barko. Tila umayon ang panahon dahil ang dating maaliwalas ay naging maulap na papawirin habang umiinit ang salpukan ng mga eroplano. Dito nakakita ng makublian ang mga carrier ni Sherman, ang flagship niyang Essex, Lexington at ang light carriers na Princeton at Langley. Iniwasan kasi ni Sherman na sa kabila ng galing ng kanyang mga pilot, isang eroplano ng kalaban ang makalusot at makapaghulog ng bomba sa kanyang mga barko. Pero sadyang dumating ang malas bandang alas 9:49 ng umaga. Habang itinataboy ng mga eroplano ni Sherman ang lumulusob na Japanese planes, isang Yokosuka D-4Y dive bomber mula sa ibang pangkat ang nakalusot sa CAP at walang puknat na anti-aircraft fire ng mga carrier. Nagpapalapag ng kanyang mga bumabalik na mga eroplano ang Princeton nang lumitaw mula sa kaulapan sa itaas ang Judy dive bomber at matulin na bumulusok paibaba. Pinuntirya ng eroplano ang gitnang bahagi ng Princeton at inihulog ang tanga na bomba. Mabilis na inautos ni Captain William Boracker na lumiko pakaliwa. Ngunit huli na dahil matulin ang pagbagsak ng 250-pounder na bomba. Mula sa taas na 1,500 feet, ang pasabog ay tumama sa pinakagitna ng barko, tumago sa flight deck at hangar, saka sumabog sa panaderya at hugasan ng mga pinggan sa second deck na ikinasawi ng mga tao doon. Sapagkat ang pagsabog ay lumikha ng maliit na buta sa deck, inakala ni Boracker at Sherman na kaya lamang makumpuni ang epekto ng bomba. Pero tinamaan din ng pagsabog ang mga nakaparadang eroplano sa hangar at flight deck at tumagas ang aviation fuel. Lumikha ito ng malaking sunog na mabilis kumalat. Iniutos ni Boracker ang salvage control phase 1 eksaktong alas 10:10 ng umaga at 1,100 pa na mga tripulante ang ligtas na nakaalis mula sa nasusunog na barko. Tanging mga bombero na nag-apula ng sunog at mga gunners na didepensa laban sa mga posibleng pag-atake ang naiwan sa Princeton. Nang sumabog din ang mga impaka ng mga bala at bomba, pinababa na rin ni Boracker ang mga gunnery crew. Pagkahapon, lumiliit na ang apoy ng barko
at tila epektibo ang firefighting operation sa Princeton. Bandang 1:30, tumabi ang light cruiser na Birmingham para hilahin ang naghihingalong carrier. Tumulong ang mga tripulante ng Birmingham sa pagkumpuni sa carrier at pagmando sa mga anti-aircraft guns. Lumapit din ang escort destroyers na Irwin at Morrison at tumulong ang kanilang mga crew sa pagsagip sa Princeton. Pero nagkagulo nang biglang kumalat ang report na may mga paparating na eroplano ng kalaban. Nagsipulasan ang 3 barko na tumulong apulahin ang natitirang apoy sa Princeton upang pansamantalang umiwas na maabutan ng kalaban. Natigil ang pag-apula sa sunog nang bigla itong lumaki pagka 3:30. Isang malaking pagsabog ang yumanig nang pumutok ang bomb storage ng Princeton at sabay na sumambulat ang 100-pound general purpose bomb na nakaimbak. Nasa flight deck si Boraker at ang kanyang karelyebo na si Captain John Hoskins nang naganap ang huling pagsabog sa Princeton. Nasugatan ng bahagya si Boraker pero naputulan ng paa si Hoskins. Malaking bahagi ng Princeton ang nawasak. Sa lakas ng pagsabog, tumilapon sa iba't ibang direksyon ang mainit at matalas na mga debris mula sa carrier. Marami sa mga debris ay umulan sa deck ng Birmingham at katabing mga barko. Nang makitang di na pwedeng maisalba ang kanyang carrier, iniutos ni Boraker na lisanin ang Princeton. Siya ang huling umalis sa Princeton bandang 4:40 ng hapon. Mahigit 100 sa mga crew ng Princeton at 200 naman sa Birmingham ang binawian ng buhay. Nagpakawala ng 2 torpedo ang cruiser na Reno na tumama sa Princeton at tuluyang nagpalubog nito. Dahil inuna ni Sherman ang pagsugod sa paparating na Japanese aircraft mula Luzon, nang umagang iyon, tanging si Bogan lamang ang nakapaglunsad ng airstrike sa center force ni Kurita. 45 mga torpedo bomber, dive bomber at fighter mula sa mga carrier na Intrepid at Cabot ang unang umatake bandang 10:26 ng umaga. Mula sa kanilang lokasyon, umikot sa hilagang kanluran ang striking force patungo sa kipot ng Tablas. Matapos ang di lalampas 1 oras na biyahe, naispatan ng mga US pilots ang kanilang target sa malawak at asul na dagat Sibuyan. Nakatuon ang tingin sa mga piloto sa 2 higanting battleship, ang Musashi at Yamato, na matulin ang paglayag sa gitna ng formasyon na pinaikutan ng mga battleship, cruiser at destroyer. Walang ni isa mang eroplano ng mga kalaban sa paligid, kaya kaagad naghanda ang mga US pilot para sa pag-atake. Unang susugod ang mga TBM Avenger torpedo bombers na pupuntirya sa bow o nguso ng mga barko na susundan agad ng dive bombing run ng mga helldivers. Wala mang air cover, sobra-sobra naman ang anti-aircraft firepower ng mga barko ni Kurita. Ang Musashi at Yamato ay may kabuuang 150 AA guns na kayang magpakawala ng 12,000 na mga tingga bawat minuto. May 120 AA batteries naman ang maliliit na mga battleship, may 90 ang mga cruiser at 40 naman mula sa mga destroyer. Kinatatakutan ang Sanshikidan shells na iniluluwa ng tigsisiyam na 18.1-inch main guns ng 2 super battleship, ang pinakamalaking mga kanyon na inilagay sa isang barko sa kasaysayan. Tinatawag ding beehive shells, ang armor-piercing na mga Sanshikidan ay binubuo ng maliliit na boletas na tulad ng bala ng isang shotgun. Sa mga barko ng Center Force, tumunog ang turotot ng digmaan at dali-daling pumwesto sa kanilang mga battle stations ang mga tripulante. Habang nagsisimulang bumulusok pababa ang mga US planes upang umatake, nagbigay ng mensahe sa kanyang mga barko si Kurita. Ganbari Nasai. Mula sa silangan, bumulusok ang mga helldivers sa kanilang likuran ang maningning na araw. Sabay ding nag-ingay ang mga malalakas na AA battery mula sa mga barko. Ang kalingitan ay nagliwanag ng iba't ibang kulay. Sa taas na 2,000 feet, habang nagsimulang magmaniobra ang mga barko upang umiwas, pinakawalan ng mga US bomber ang kanilang kargang mga 1,000 pounder na mga eksplosibo. Nakublian sandali ang Musashi at Yamato ng bulwak ng tubig dagat mula sa mga bombang di tumama.
Isang bomba ang tumama sa number 1 main turret ng Musashi, pero dahil sa kapal ng kanyang armor plating, tanging kaunting pintura lamang nito ang natanggal. Kaya lang, ang mga pagsabog malapit sa barko ay nagpaluwag na sa mga armor plating sa katawan nito. Dumami bigla ang mga bitak, bagamat nakakatakbo pa ng mabilis ang super battleship. Mula sa tayog na 15,000 feet, bumulusok pababa sa 200 feet ang mga Avengers at halos kapantay na ang lipad sa deck ng Musashi. Sa layong 900 yards o 820 meters, tumira ng kanilang mga torpedo ang mga US bombers saka lumipad palayo. Nagmaniobra para umiwas ang Musashi, ngunit isa sa mga simisal ang tumama sa kanang gilid ng higanting barko. Dahil sa pagsabog, tumilapon ang marami sa kanyang mga crew. Isang 200-footer na taas ng tubig ang bumulwak at kumiling ng bahagya pakanan ang Musashi. Gayunpaman, naituwid kaagad ng kanyang mga crew ang barko at parang turok lang ng karayom ang tama ng isang torpedo sa tulad ng nambuhalang Yamato at Musashi na kayang indain ang mahigit 20 tama ng torpedo. Ilang sandali pa ay naglayag na muli sa bilis na 24 knots o 44 km per hour ang Musashi. Di man napuruhan ang Musashi, naka-score naman ang mga Avengers laban sa heavy cruiser na Miyoko. Dahil sa malaking pinsala, napilitan siyang humiwalay sa kolom upang bumalik at magpa-repair sa Brunei. Nagmakaawa na si Kurita kay Admiral Shigeru Pukodome, ang pinuno ng IJN Air Fleet sa Pilipinas, na bigyan siya ng ayudang mga eroplano pero hindi siya pinakinggan. Para kay Fukodome, ang tanging mabisang proteksyon na maibigay niya kay Kurita ay ang pagsalakay sa mga US Task Force sa paligid ng San Bernardino. Buong maghapon na binayo ng mga US warplanes ang Center Force. Ilang minuto pagkatapos ng tanghali, lumusob ang second wave ng US aircraft na kinabibilangan ng 100 na mga Hellcat fighters na may tangan na bomba at mga torpedo bombers mula sa Intrepid. Muli na namang binayo ang Musashi. 3 hanggang 4 na mga torpedo ang tumama sa kanyang kaliwang gilid at 2 bomba naman mula sa mga Hellcat ang sumira sa kanyang number 1 main battery turret at isang boiler. Nakulangan na ng isang propeller sa makina at may malaking buta sa gilid, unti-unting bumagal ang Musashi. Pinabagalan ni Kurita ang iba pa niyang mga barko upang makasabay ang kanyang sugatang super battleship. Ito sa kabila ng peligro na mas madali silang abutan at atakihin ng mga torpedo at dive bomber. Ilang minuto makalipas ang 1:00 ng hapon, lumitaw ang ikatlong bugso ng mga eroplano mula sa US carrier. Naabutan na ng mga piloto ng mga eroplano mula Enterprise na gumagapang na ang higanting barko de giyera. Dito ibinuhos ng mga eroplano ang kanilang tangan ng mga bomba at mga torpedo. Ang mga pagsabog ay lumikha ng mas malalaking bitak sa gilid ng barko at mabilis na pinasok ng tubig ang number 4 engine room. Tinarget din ng mga eroplano ng Essex at Lexington ang Musashi na tinamaan ng ikalawang bomba sa number 3 turret at 4 na torpedo sa kanang gilid. Sa lakas ng mga pagsabog, yumanig ang buong super battleship at marami sa mga crew ang tumilapon. Pinasok na rin ng rumaragas ang tubig ang mga kompartamento sa ilalim ng makina kaya di na matatag ang barko. Nang bumalik sa kanilang mga carrier ang mga US planes sa third wave bandang 1:50, mas tumagilid pa pakaliwa ang Musashi at nakalubog na sa 13 feet na lalim ng tubig. Dahil napupuno na ng tubig at di pa nakakahabol sa iba pang mga barko, nagpaiwan sa formasyon ng Center Force ang Musashi kasama ang heavy cruiser na Tone bilang kanyang escort. Sa loob ng barko, nagkalat ang mga naghihingalo, sugatan at mga wala ng buhay. Eksaktong 2:55, bumalik ang mga Amerikano. Napansin ng mga piloto mula sa Enterprise at Franklin na di na lumampas sa 8 knots ang bilis ng Musashi. May nakabuntot na ring mahabang tagas ng langis o oil slick sa kanya. Tila mga agilang naninila ng sisiw ang mga eroplano ng final wave na umiikot sa ibabaw ng Musashi. Matayog ang kanilang lipad at di kayang abutin maging ng mga Sanshikidan shells mula sa bunganga ng mga dambuhalang kanyon ng super battleship. Maingat na naghintay ang mga pilotong kano. Balak nilang targetin ang kaliwang gilid ng barko
kung saan ito kasalukuyang nakatagilid. Iniwanan ng buong pormasyon ng Center Force maliban sa Tone, isang perpektong target para sa mga US pilots ng Task Group 38, ang isa sa dalawang pinakamalaking barkong pandigma sa kasaysayan. Sa kabila ng kanilang kalunos-lunos na sitwasyon, mas tumapang pa ang mga Hapones. Umaatikabong anti-aircraft fire mula sa mga natitirang AA battery ng Musashi ang sumalubong sa mga piloto ng huling bugso ng US attack. Nagsaboy ng iba't ibang mga kulay sa kalangitan mula sa mga tracer at phosphorus ng mga tingga ng anti-aircraft fire ng Musashi. Ayon sa mga US pilot, para silang nanood ng fireworks display tuwing 4th of July. Unang dumaos-dos ang mga torpedo bomber at matuloy na sumirit nang nasa ibabaw na ng tubig. Iniwasan ang direct fire mula sa mga kanyon at AA battery ng Musashi. Mabilis na nagpakawala ng kanilang mga torpedo ang mga TBM Avengers. 7 mga sea missile ang tumama sa kaliwang gilid ng barko. Sumunod naman ang mga Helldiver at Hellcat na sabay nagpaulan ng mga 500-pounder armor-piercing bomb sa buong kahabaan ng 800-meter deck ng Musashi. Nasapol ng isang bomba ang superstructure ng barko at winasak ng pagsabog ang bridge. Isa pang eksplosibo ang tumama sa lower tower at nagpaliyab nito. Marami sa mga senior officer ang nasawi at lubhang nasugatan si Rear Admiral Toshihara Inoguchi. Iniwan ng Center Force ang naghihingalong Musashi sa layong 50 kilometers. Papasok na sa kanlurang lagusan ang unang bahagi ng kolom nang muling lumadyo ng reinforcement ng mga eroplano si Kurita kay Toyoda. Pero wala siyang natanggap na magandang sagot. Mayroon na lang silang 11 destroyer mula sa 15 nang umalis ng Brunei. Nangamba ang mga tauhan ni Kurita sa posibleng kasunod na mga airstrike at submarine ambush sa makipot na lagusan ng San Bernardino. Kaya minabuti ni Kurita na ipagpaliban ang pagpasok sa kipot hanggang gumabi para may cover laban sa posibleng nakaabang na mga submarino ng kaaway. Isa rin itong mainam na patibong upang isipin ng mga kano na tuluyan ng umatras sa laban si Kurita at magkumpiyansa. Para sa maraming staff officers ni Kurita, mainam ang desisyon ng kanilang pinuno, lalo't parang pinabayaan na sila ng GHQ na gawing target practice ng kalaban. Natawa na lamang sila nang mag-abiso ang combined fleet sa posibleng mga submarino sa San Bernardino at kailangan nilang mag-ingat. 2 araw na silang nakikipagtaguan sa mga submarino ng kaaway matapos mawala ng 2 heavy cruiser, kaya mas alerto pa sila sa Kwagong Dilat. Kaya bandang alas 3:30 ng hapon, lumiko ng 180 degrees si Kurita sabay radyo kay Toyoda sa balak nilang pansamantalang pag-iwas sa mga kalaban. Sa loob ng 1 oras, lumayag pa pakanluran ang Center Force hanggang muli nitong maispatan ang naghihingalo ng Musashi. Sa kuhang ito mula sa isang Japanese vessel, makikita ang nakasadsad sa tubig ng nguso o bow ng Musashi. Kapansin-pansin ang malapagoda na mast. Medyo nabuhayan ng loob si Kurita dahil wala na ang kumukuyog na US planes maliban sa isang recon aircraft na posibleng nagmanman sa pakanlurang takbo ng barko. Lumipas pa ang halos 1 oras at wala pa ding natanggap na sagot si Kurita mula sa Fleet HQ. Kaya napagdesisyonan niya na ituloy na ang misyon sa kabilang ibayo ng San Bernardino. Lumiko pabalik sa silangan ang Yamato at kanyang mga escort. 7 oras na silang huli sa schedule. Ibig sabihin, anumang planong sabay na pincer attack sa Leyte ay imposible. Maliban na lamang kung sabay ding na aberya at naantala ang Southern Force ni Nishimura. Umabot pa ng 7:50 ng gabi bago muling nagparamdam ang Imperial Japanese Navy HQ. Nagbara pala sa masalimuot na bugso ng radio communication ang sagot ni Toyoda, kaya halos 2 oras ding nangapa sa dilim si Kurita. Umani ng pangungutya at pagkadismaya mula sa mga staff officers ng Yamato ang mensahe ni Toyoda. Sa kanyang Operation Order number 372, sinabi ni Toyoda, "Sa tulong ng mga Diyos, sulong lahat ng mga puwersa." Ayon kay Rear Admiral Toshitani Takata, ang Chief of Staff ng Combined Fleet at inatasang sumulat sa order, ang naturang kautusan ay nagsasabing di mababawasan ang pinsala ng Center Force kung ito'y aatras. Mas mabuti pang tumuloy ito sa paglusob at maubos, basta lamang malaking pinsala ang aabutin ng mga kalaban. Ito na nga ay isang banzai charge.
Patuloy sa paglayag pasilangan, dumaan ang Center Force ilang milya sa timog ng umuusok, gumagapang pero nakatagilid na Musashi. Isa sa dalawang pinakamakapangyarihang barkong pandigma sa kasaysayan, di hamak na kaya niya ang mga tama ng mga bomba hanggang 20. Pero mahigit 20 ang tama ng Musashi, 15 sa kanyang port side o kaliwang gilid, mula sa mga bomba at torpedo mula sa mga eroplano ng TG-38. Mula sa bridge ng Yamato, tanaw ni Ogaki sa kanyang binoculars ang kawawang kalagayan ng 72,000 na ton na dambuhala. Noong ay papalubog na ang araw at ang kalunos-lunos na larawan ng super battleship ay isang masamang pangitain para kay Ogaki. Kung ang Musashi na binansagang di kayang palubugin ng anumang armas ay nakasubsob na ang nguso sa dagat, ano pa kaya ang sister ship nito kung saan kasalukuyang nakatayo si Ogaki? Gamit ang senyas ng blinker lights, iniutos ni Ogaki kay Inoguchi na kung di kayanin na makaabot sa Colon Bay malapit sa Taytay, Palawan, kailangang umabot ng Musashi sa pinakamalapit na daungan. Kung di talaga kaya, kailangan na isadsad ang super battleship sa pinakamalapit na pulo. Sa kanyang diary, sinabi ni Admiral Ogaki na di na may isasalba pa ang Musashi. Inalay ng Musashi ang sarili para sa kaligtasan ng Yamato. Kaya bilang pag-alala sa sakripisyo ng Musashi, ipinangako ni Ogaki na gagawin niyang luhuling hamtungan ang Yamato. Mas tumagilid pa sa kaliwa ang Musashi at kailangang humawak sa anumang matatag na bagay sa loob ng barko ang natitirang mga crew. Sa bridge, ipinaalam ni Inoguchi sa kanyang XO si Captain Kenikichi Kato ang intensyong manatili sa barko. Mabilis siyang sumulat ng isang kalatas kay Toyoda kung saan inamin niya na nagkamali siya sa labis na pananalig sa mga higanting battleship. Laos na ang mga ito at panahon na ng mas epektibong aircraft carrier. Ibinigay niya ang sulat kay Kato at sinabihan itong umalis para iligtas ang sarili. Tinanggal ni Inoguchi ang nakasabit na litrato ng Emperador Showa mula sa wardroom at maingat na itinabi sa isang bahagi ng lansya. Ang 20 feet by 10 feet na San Andreas Navy insignia ay ibinaba sa saliw ng turotot ng Kimigayo, ang pambansang awit ng Japan. Habang ginaganap ang mataimtim na seremonya sa bridge, desperado naman ang nalalabing crew para sagipin ang barko. Lahat ng pwedeng mailipat ay itinulak sa kanang bahagi ng barko, maging ang mga katawan at mga sugatan para maingat na ilipat ang bigat mula sa kaliwa. Pero mas lalo pang kumiling pakaliwa ang barko. Bandang alas 7:30 ng gabi, October 24, 1944, tuluyang gumewang ang Musashi at mas lalo pang lumubog ang kanyang nguso at tumaas sa level ng dagat ang kanyang stern o likurang bahagi. Nagkumahog na umakyat sa likuran ang marami sa mga crew. Ang iba naman ay tumalon sa maalong dagat, may life vest man o wala. Nang nilamo na ng dagat maging ang hulihan ng barko, isang malaking lilo o uli-uli ang lumitaw at humigop sa ilalim ang mga tao at debris na nasa loob ng higanting bilog. Ilan sa mga naka-life vest ang initsa pabalik sa ibabaw ng tubig, saka hinigop na naman na parang hinihila ng kanilang mga yumaong katripulante. May nakalangoy palayo sa lumulubog na dambuhalang barko kaya nabuhay. Pero 1,023 sa kanyang 2,399 na mga sakay ang kasama ng lumubog ang Musashi sa pusod ng Sibuyan Sea sa lalim na 1,350 meters. Kabilang sa kanila si Inoguchi. Noong March 2015, mahigit 70 taon matapos siyang palubugin ng mga eroplano ng Task Force 38, natagpuan ang mga labi ng Musashi sa ilalim ng dagat Sibuyan ng isang ekspedisyon na pinondohan ng Microsoft co-founder na si Paul Allen. Iba yung pagbubunyi ang sumunod sa Task Force 38 dahil sa mga tagumpay laban sa Center Force ni Kurita. Nagpadagdag dito ang minsan labis na mga report na binabato ng bumabalik na mga piloto, tulad halimbawa ng report na pareho nilang napalubog ang Musashi at Yamato at nawasak ang Nagato at ilang maliliit na barko. Ipinaalam din ng mga search plane na nakita nila ang natirang bahagi ng Center Force na umiikot pakanluran. Marahil umatras ito
at tuluyang umayaw sa laban. Base sa nakalap na report, napagtanto ni Halsey na di nagaanong banta ang armada ni Kurita at kaya na ito ng mga pwersa ni Admiral Kinkaid. Kaya lang, may isang problema si Halsey. Kung ang Center Force na tila umatras ay bahagi ng isang komplikado at metikulosong pincer attack ng IJN sa Leyte, saan ang isa pang component nito, ang mga carrier ng kalaban? Ang kasagutan sa agam-agam na yan ay sasadla kay Halsey sa isang mahalaga ngunit mapanganib na desisyon na muntik magpapabago sa kasaysayan.